Okay, we have here one sample, mga drawing lang naman, na iba-iba sila ng sizes. Okay, some of it are large and some of it are very small. So, paano natin siya gawin na isang scale lang siya at ilagay dito sa A3 size natin dito na pare-para sila ng itsura. Ayun, yan yung pag-uusapan natin ngayon. So, for us to start that, i-delete muna natin yan. Okay, for us to start that, dito sa A3 na template natin, gagawin natin na 6 na box yung ilalagay natin dyan. And for us to do that, i-click natin tong line na yan. And then, offset natin yan. Click O. Yan, offset. And then, right-click natin. Then, punta tayo sa Quick Calc. And then, kunin natin tong distance between 2 points. And then, i-click nyo yung dulo nito at saka doon sa baba. Yan. And then, divided by 2. Yan. Then, enter. And then, pag nakuha nyo na yun, apply. And then, press space again. Hahatiin niya yung inyong papel. Okay? And then, dito naman sa kabila, hahatiin natin yan ng 3. Ganun din lang naman yung gagawin natin. Okay? So, click mo to. Offset ulit. And then right click, quick calc, and then distance between 2 lines, and then eto naman sa dulo na to, at saka sa dulo na yan yung gagawin ninyo. And then divided by 3, yan, kasi tatlong ulit natin siyang hati-hatiin. Okay, so enter and then apply, and then enter again, yun, lalabas na yun. So nahati na natin siya sa 6. So, dito natin siya ilalagay lahat. Siyam yun lahat. So, kailangan yung gumawa ng another na page. Okay? And then, next na gagawin natin is pupunta tayo dito sa layout. Okay? Lalagay tayo ng ating viewport. So, ano nga ba yung viewport? Yun yung window for you to open dito sa layout, page layout, paper layout ninyo na galing sa model. So, para maintindihan natin kung ano yun, let's click this. Etong rectangular viewports na to. Click mo yan. And then, i-click mo dito sa dulo, saka dyan sa dulo na yan. So, lalabas lahat ng drawing mo. Okay, so sobrang late niyan pag print siya. So, ang gagawin natin ngayon is double-click mo to. So, mapupunta ka, move mo yan or ma-edit mo yung mga drawing na yan. Same like dun sa model space natin. Okay, so zoom natin to. And then, i-cross natin to, rectangular cross natin to, pag ganyan, para lumaki yan. Okay? And then, eto, maghanap tayo ng suitable na scale niya, kasi lalagyan natin siya ng scale later on. So, zoom natin yan, and then, click natin yung scale, and then, subukan muna natin ng 1:2 XP. Okay, or 1:2 yung scale niya. And then spacebar. So ito yung size niya. Yan. Okay? And then maglalagay tayo ng number niya dito kasi kailangan yung lagyan ng number at saka yung scale dito sa baba. So for us to do that, punta tayo ng annotate. Click nyo itong drop down menu na yan. And then manage styles tayo. Okay, gawa tayo ng ating sariling style. Click nyo lang yung new. And then, gumawa na kasi ako kanina. So, lagyan na lang natin siya ng my style 2 naman ngayon. Click OK. And then, yung text height natin, palitan natin ng sabihin natin 5. Okay, yung width factor 0.75, pwede ding 1 yan. Pero pinaka gusto ko talaga yung 0.75 kasi medyo mas mas ma-exe siya. Okay? Apply, and then close natin yan. And then, meron na tayong my style to doon. And then, click tayo ng multiline text. Click nyo dito sa gilid dyan. Okay, and then, click, enter yung 1. And then, click nyo lang kung saan. So, yan yung ating number. And then, copy natin yan. Lalagyan naman natin siya dito sa baba. Okay, kasi lalagyan natin yung scale niya. Okay? Caps lock natin, and then scale 1 is to 2. Okay, huwag niyo nang lagayan ng ng units niya
Kasi hindi naman nakalagay kung ano yung units dito. So 1:2 lang yung ilagay nyo dyan. Kasi hindi naman nakalagay kung anong units yan, inches ba or meter or mm. So it's safe side na lagay nyo na lang yung scale ng 1:2. Okay, and then ang gagawin natin, hindi na natin gagawin ulit yun. Copy na lang natin tong viewport na to. Copy natin yan. Okay, and then actually pwede natin siyang i-copy lahat. Yan, copy. And then, isa-isahin na natin sila, lagay lahat dito. Mas mabilis to kaysa dun sa nag-scale kayo isa-isa. Okay. Ito naman, double click nyo yan, tapos i-move nyo dun sa pangalawang drawing. Dito naman siya. Okay. So, fit naman siya dun sa 1:2. Okay. So, okay na lang din yan. So, tanggalin na lang natin yung mga exercise na yan. Kasi meron naman tayong lalagay dun sa kanyang mga numbers na yan. Delete natin yan. Dito rin. Delete natin itong mga exercises na yan. Hanggang exercise 10. Okay. So, punta tayo ulit dito. And then, dun naman tayo ngayon sa pangatlo. So, hindi ko sinuzoom in, sinuzoom out kasi para makita na 1:2 pa rin yung size niya. Ito is malaki siya. So, zoom natin. Okay, scale, and then 1/3 natin ngayon, XP. Yan, so sumakto na siya. Ayan. And then, palitan natin to ng 1:3 naman. And then, etong number na to, palitan natin ng 2. Etong number na yan, palitan natin ng 3. Okay, so 1, 2, 3. So, dito naman sa baba ngayon. So, mas okay na palitan na rin natin to ng Control A, 4. Ayan. So, yung number 4 natin sa baba lang naman nito. Ayan. So, masyado siyang maliit. Hindi kita yung kanyang mga dimensions. So, zoom natin. Scale and 1/1 XP. Masyadong malaki. So, zoom natin. Scale 1/1.5 XP. 1/1.5 XP, enter. Course distance or number, enter. Zoom ulit natin siya. 1/1.5 XP. Kailangan ng direct ang ng whole numbers. Okay, so zoom as 1/2 XP. Maliit talaga siya eh. So, zoom, scale, 1/1.5 x. Maliit din. So, zoom natin yan as 1/0.5 kaya. Sabing tingnan natin. Hindi siya nag-ano. Requires a distance or number. Enter scale factor. Ulitin natin. Zoom, scale, and then 1/1.5 XP. Ayaw niya ng point. Okay, so hindi natin siya magawang ano. So, lagyan na lang natin siya ng 1:2 ulit. Ganyan. Kalang yan. Then, dito naman tayo sa kabila. Palitan natin ng number 5. And then, dito naman is okay lang na yan natin ganyan. And then, zoom natin to. Try natin yung scale niya to 1/2 XP. Yan. So, halos 1/2 XP sila. So, dito rin. Ito naman. Okay, zoom nyo yan. And then, rectangular crossing natin na ganyan. And then, zoom, scale, 1/2 XP. Enter. So, yan yung ating number 6.
number 6. Okay, and then what you need to do para mailagay yung the rest is click nyo to and then move or copy and then move to end and then click nyo tong create a copy. Yan, click OK. Pagdating nyo dito, meron na kayong copy agad-agad dyan. Ngayon, dito naman sa may ito. Zoom natin to. Yan. And then zoom as 1/3 XP. Okay, so 1/3 siya. So, anong number na to? Number 7 na yung drawing na to. 7. Okay, so scale natin is 1:3. Yan. Dito, sa isa sa kabila, malilit na siya. Ito naman. Yan. So, zoom natin to. Scale. So, ang zooming nito is 1/0.2 XP. Ay, mali na to. Parang 2/1 XP. Ganun pala yan. Okay, so ulitin natin 5/1 XP. Baliktad naman ngayon yung gagawin natin. Yon. So, malit pa rin. Zoom natin. Lagyan natin 6/1 XP. Enter. Malit pa rin. So, zoom as sabi natin 7/1 XP. Yan. So, okay na yan. So, scale nitong number 8 is 7:1. Okay, dito din sa kabila. Ito, size nito. Zoom natin is 7/1 XP. Enter. So, yan. Yan yung number 9 natin. Palitan natin yung number doon. Number 9. And then, scale natin is 7:1. Okay. Then, lastly, itong mga to, delete na natin yan kasi wala naman na yan. Lastly, dito naman sa kabila. Zoom and then rectangular crossing nyo yan para mas malapit lang siya. Then, zoom ulit, scale, and then, lagyan natin yung 7/1 XP. Enter. Lagyan nyo lang sa gitna. Okay. So, this is number Control A 10. Itong mga to, delete na natin kasi wala na yan. Delete. Okay. Scale natin is 7/1. 7:1. Okay. Yan. Tapos na yung kanyang ginagawa. So, paano kayo mag-print ngayon? So, pag mag-print kayo, right-click nyo to and then plot. Okay, and then gawa nyo sa plotter nyo, gamitin nyo lang yung drawing to PDF PC3. And then, ito yung my paper A3 natin na ginawa natin last time. Then, layout. Click. Okay. Cancel mo nyo muna. Kasi may tuturo akong bago. Ito, ganun din. So, click nyo to and then control nyo para ma-select nyo silang dalawa. Itong para mas mabilis yung inyong plotting. Hindi isa-isa nyo siyang i-plot. Kasi pwede natin siyang i-right click nyo yan. Pwede natin siyang publish yung selected layouts natin. Pag pinublish nyo yan, lalabas tong window na to. And then, hanapin nyo dito, into location na to. Dapat alam nyo kung nasaan yan, yung location na yan, para alam nyo later on kung saan nyo siya kukunin. Okay? And then, publish. And then, antayin lang natin kasi nagre-read yun, nagpa-publish siya dito. Yan. Okay? So, tapos na yung publishing natin. Complete na siya. So, saan ko siya nilagay kanina sa desktop. So, hanapin natin sa desktop. Nandito na siya. Yan, dalawa na yan. So, eto yung isa. And then, eto yung pangalawa. So, pwede nyo na siyang i-publish o send sa MS Teams natin. Okay? So, yun yung
kung paano siya maglagay in our viewport at paano siya mag-scaling ng ating mga designs. Okay, so hanggang doon na muna until next time sa ating mga tutorials. See you again next time.